Hi guys, for today's video, I will teach you how to add roles and remove roles. So, before we proceed, make it sure na dito sa local server yung last task na ginawa natin ay dapat ay na-configure na po natin yung ating server. So, we changed the computer name and we set up the Windows Defender firewall, and also we enable the remote desktop, and also we assigned already the Ethernet IP address in the internet. So dahil server po ito, so ang IP address po natin ay 192.168.0.1. So after that, let's proceed to adding roles. So dito, 5 roles lang muna po yung ating i-add. DNS, ADDS, DHCP, file services, and print services. So, punta po tayo sa dashboard para umpisahan na natin. And then here, sa dashboard, click lang po natin yung add roles and features. And next lang. Next lang din. And yung pinakauna po natin i-add ay yung DNS, or what we call the domain name services. Yan. So, add features lang po. Ayan po yung DNS. And next. Next lang po. And next. And install. So, wag po natin i-check yung restart dito ha. Kasi after natin mag-add roles, lagi pong mag-i-start yung computer natin. So, matatagalan po tayo. Sana isang bagsakan na lang, isang restart na lang siya. Okay, install lang po. And wait po natin siya hanggang mapuno po itong na to. Wait natin siya class hanggang maging installation succeeded siya, and then before we click the close. And after po natin siya ma-install, ay ang next na gagawin natin ay isi-set up po natin siya. Click po natin si tools dito sa may taas, and hanapin po natin si DNS. Ayan. Lalabas lang po yan pagkatapos po natin mag-install ng DNS. Hanggat hindi nyo po siya na-install, hindi po lalabas yung DNS dyan sa tools. And then click lang po natin. And then dito po sa forward lookup zones, right click lang, and then new zones, and then next, and primary lang po, next lang yan. And then zone name, ilalagay po natin css.com, and then next. Next lang po yan. And allow both non-secure and secure dynamic updates, and then next, and finish. And after that, punta naman tayo sa reverse lookup zone. Right click din yan, and then new zone again, and then next. Next lang din. Dito sa IP version 4 lang din yung siselect natin, and then next. Dito sa network ID, yung 192.168.0. And then next lang. Allow both non-secure and secure dynamic updates. Next then, and finish. So, ganyan lang po mag-install, mag-add roles ng DNS. So, next naman po ay EDDS, yung pangalawang roles po. So, add roles lang din, and then next lang din, next, and hanapin po natin yung EDDS, or what we call the Active Directory Domain Services. Check lang po natin yan. Add features, next, and then install. So, hintayin lang din po natin siya maging succeeded, and bago po natin i-select yung close. Okay, installation succeeded na po, and then click po natin yung close. After that, i-configure naman natin si EDDS. So, same lang din po siya kay DNS. So, pagkatapos natin i-install, i-configure natin. So, ganun din po, lahat ng roles ganun. So, how to configure the EDDS? Dito po sa may flag icon, may nakita po tayo ditong notification. Click lang po natin yan. And then, click po natin yung promote this server to domain controller.
class, select po natin yung add new forest. And then, yung ating root domain name naman ay css.com. So, and click lang po natin yung next. Dito, wala na po tayong babaguhin, kundi maglalagay lang po tayo ng password. So, meron po tayong default password at DMIN123. Again, at DMIN123. And, click lang po natin yung next. Uncheck po natin yung, create DNS delegation. Next. And then, click lang po natin yung next again. Next again. Next. And click install. So, hintayin lang din po natin siya na mag-installation succeeded. And pagkatapos po niyan, magre-restart po yan. Kusa po siyang magre-restart. Ayan. Wait lang po natin. After po niya mag-restart, so ayan po, mag-login ulit tayo. Click lang po natin yan. Compare po dun sa una, ang nakalagay lang po sa kanya is administrator. Dito po ay meron ng CSS. Yun po yung domain na ginawa natin. So, enter lang po tayo ng password at DMIN123. Wait lang po natin siya. Ayan na. Okay class, dito sa dashboard, makikita na po natin yung in-install natin na roles. Yung DNS and ADDS. So, pangatlong roles na i-add natin is yung DHCP. Add roles again. And then next. And next lang. Next. And hanapin po natin si DHCP. Add features. Next lang din. Next. Next. And install. Wait din po natin siya ulit maging installation succeeded. Okay, installation succeeded na. And nakikita natin dito sa dashboard sa my left side ay nandyan na rin po si DHCP. And then, click lang po natin yung close. And then, click po natin yung notification icon. And complete DHCP configuration. And then, next lang. And commit. Close. So, dapat wala po tayong makikitang kulay yellow dito sa kanyang notification icon dun sa flag. So, after that, we're going to configure the DHCP. So, click natin si Tools and click natin si DHCP. So, dito sa viniegascss.com, select po natin yung IP version 4 and right click po and new scope. Next lang. Yung scope name po ay ilagay natin yung ating apelido. Next. And starting IP address 192.168.0.1. So mag plus 20 lang tayo. 192.168.0.21 plus 20 kasi kaya 21. And then next. So ganun din po. Starting IP address 192.168.0.1 192.168.0.21 and next. No, select po natin no. I will configure the option later. Next. Finish. So, tapos na po tayo mag-install and mag-configure ng DHCP. So, yan po yung makikita ko. Yan po yung tama. Hindi po yung IP address na mula 192.168.0.1 hanggang 21 yung makikita ko. Mali po yun. So, ganun lang po mag-configure ng DHCP. Next po, pang-apat na roles, ang i-add po natin is yung file services. Again, add roles. Next again. Next. So, hanapin po natin si file services. Dito po sa file and storage services, click po natin yung arrow dito na maliit.
And then, i-click ulit natin yung arrow na to na makikita natin. And hanapin po natin si File Server Resource Manager. Select po natin yan. Yan po yung ating i-add. And then next, and install. So, hintayin lang din natin siya magiging installation succeeded. Okay, installation succeeded na. Click lang po natin yung close. And then, pagkatapos nyan, class, punta po tayo sa tools para i-configure natin yung file and storage services. Tools. And then, computer management. And then, select po natin yung disk management. And, dito class ay kailangan natin maggawa ng partition. So, paano ba mag-partition ng hard drive? So, right click lang po natin and then, select po natin yung shrink volume. And then dito, yung 5, papalitan lang po natin yan ng 2. It depends upon nyo kung ilang storage ang gusto nyo. Dito, nag-estimate lang ako. Yung 5, pinalitan ko lang ng 2. And then, click shrink. So, meron po tayong 19.53 gig unallocated. So, click po natin yan. And then, click new simple volume. And then next. Dito, palitan po natin ang surname natin again. And then next, and finish. So, ganun lang po siya gumawa ng partition. Next naman is paano mag-share. So, file, and then shares, and new task, new shares, next lang, and then next, share name, first name na lang, and then next, enable access base enumeration, next, and create, close. So, nandito na po yung share natin.